Mayong buntag sa tanan. So this morning, magpasalamat ta sa atong mga papa. Dagha mga terms igsoon sa lain-lain nga mga nasod. Sa ato papa, dunay father, nay tatay, daghan ato no itay. Nay dada. Sa ato pa lang pwede daghan na. We thank for all the fathers. Matud pa sa Bible, fathers are the pillar of the family. Haligi. Nga kung ang haligi dili ligon, ang pamilya mapaling-paling. Ug ang mga sanga nga mao ang mga anak walay kakuptan. Mauna mga tangtang, mga palid, mga adto sa lain nga mga lugar o wala siya giya. So luoy kaayo. Mao na kita mag-ampo gyud ta that we could produce godly fathers. So today we are going to celebrate and appreciate all the fathers. And we are going to hear a message mga kaigsunan which is entitled A Godly Father. Unsa may kalainan aning good father o godly father? Ang godly father, siguradong good. But the good father, pwedeng dili godly. So, unsa may mas maayo? Godly. Mo na atong isgutan. A godly father. So, sa ato pa, pag dili na mo nakita ang imong kaugalingon, aning atong isgutan karon, you must desire to be a godly father. Kay kung wala ka ani, ang pamilya nga imong gigiyahan, ang pamilya nga imuhang gitibuok, samdan gyud na sila. Because we are believers, we are Christians. All right? So, being a godly father involves love, guidance, patience, and rejoicing in growth of your children. It involves prayer, intentional effort, and reliance on God's grace. Bugat kayo ang responsibilidad para mahimo kang godly father. Alright? Ang godly father, dili masuya sa iyang anak nga malabuan siya. Hello? Kaya naagay mga papa, nga pag makita niya, nalabuan na sa siyang anak, malain. Dahil pa, uy, ingon anak, baka nga papa, nasayop ka. Kay dapat, ang imong tinguha nga ang imong anak, mas mulabaw pa nimo. O kanang imong anak, maninguha siya, nga ang iyang anak, nga maoy imong apo, mas mulabaw pa niya. So kung ingon anak ang atong mentality, we are progressing. Improving. So, nagsugod sa pobre nga pamilya, niadto sa arang-arang nga pamilya, niadto sa hantod mo abot nga to sa abundant nga panginabuhi na. Pero tanaw na to mga igsoon ang trend sa Philippines. Unsa may gipamana sa mga ginikanan? Ang kalisod. Unya ang ginikanan pagyoy mo manipulate sa mga anak, anak, ayaw patakag pangandoy kay masakitan raka. Di ba? Imo anak, taas kay pangandoy, magdapog kag sundang, imong pamutlon. Ayaw ni anak. Pataka naman ka anak ko, ayaw ni. O di ba? Ang akong anak ganahan magdoktor, naon sa man akong anak ko, wa man siya kasabot. Anak, pangundoktor na lang. At least nagyapon ay doktor. Di ba? Kay kung magkondoktor ka, paita. Doktor ang gitinguha sa imong anak niya, imo ra itod sa kondoktor. Di ba? Kondoktor ang desire sa imong anak, suportari. I know it's not easy, but if you are a godly father, there is always ways. Because God will never be run out of ways and possibilities. Our God is our good provider. Never limit His power. Alright?
So, number 1, 5 ra ni kabutang mga kaigsunan. It stands for grace. Number 1, a godly father loves sacrificially. A godly father loves sacrificially. Dili basta-basta ang paghigugma sa godly father ngadto sa iyang mga anak na agoy sakripisyo. Sometimes fathers will stop because it's too hard already. Dili na nako kaya, lisod na kayo because they are only abiding in their comfort zone. Nga kung maglisod na sila, bahala na mo sa buhay niyo. Di ba? But not the godly father. In Ephesians chapter 5, verse number 25, the Bible says, mga kaigsunan, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Tanawag unsay gingon sa Bible, ang usa ka husband, siyempre mahimo na siyang papa. Unya unsa may reference sa Ginoo how to love your family as Christ loved the church. So atong isgutan, how did Christ love the church? Sacrificially. He gave up His life. Mo bito ni mga kaigsunan, I know it's not only the father but also the mother ni himo ani. Naay mga amahan ug inahan nga taas kay pangandoy siyang kinabuhi. Apan niabot sa point sa iyang life na naa na siya family and then he must give up his own dreams to give way sa dreams sa iyang anak. Naabay mga amahan nga ingon ana, nailhan ninyo? Na? Bulahan na nga amahan. Kay kamao mo sakripisyo para sa iyang anak. We can see fathers who are so tired, kapoy na kayo, apan pugson na gyud gihapon ang kaugalingon to move on for the sake of his children. Kung nakita nato ison atong panaminan, looking back how Jesus Christ loved the church, when He gave up His life, according sa atong gibasa nga verse, gihatag niya iyang kaugalingon para sa church. Mga igsoon, it was a very hard sacrifice. Walay makasunod ato. Pero ang gusto sa Ginoo nga makupya nato, mga kaigsunan, that we fathers should be willing to give up our life for our children. Amen? Mao na nga ang atong responsibilidad, dili para gubuon ang kinabuhi sa atong anak, kundi para matibuok. Mao bitaw na akong gisgot permi diri mga kaigsunan, pag naminyo nata, it is no longer our story that matters. It is already the story of our children. We are just the supporting actors and actresses, ang mga mama. Pero ang bida sa salida, ang ato ng mga anak. How we are going to make their life beautiful. Diba? Para walay balik. Sayop na mga igsoon nga ang mga ginikanan, mabugatan ang mga anak tungod kay magsigi o pabugat ang mga ginikanan. Maunang nahitabo na siya because of the failures. The system was not followed. God's system is perfect. Mga igsoon. Moving forward, good for me. Ang responsibilidad sa parents, andamon ang kaugmaon sa iyang anak. Amen? Hantod nga, niabot na ang panahon nga naandam na niya, nagminyo na. So ang parents, tungod kay nangandaman siya sa iyang mga anak, so natural nga dili siya nagkalisod. So naminyo na ang anak nga prepared. So what will happen to the husband and wife nga gibiyaan na sa anak? Still having an abundant life. Kay ang riches sa good man, mga kaigsunan, leave it inheritance to his children and to his children's children. Naapay ikabilin ngadto sa mga apo o sa next generation kung magdugay pa ka ani kalibutan na. So kung atong tan-awon ang trend diri sa Philippines,
Maglisod tag pangitag godly, hoping nga sa mga kasimbahanan, sa mga Baptist churches, ma-realize nato mga kaigsunan that we must be a godly father. And a godly father loves sacrificially. Just like Jesus Christ loved the church. Kasabot man tana, dapat maghagog yun ta, magsakripisyo ta para sa kaugmaon sa atong mga anak. So, ang papa mga kaigsunan, kinahanglan matawag yun nato siya nga a mirror of the house. Godly. Are you listening? Godly mga kaigsunan. So, maminaw yun ta mga kaigsunan. It is not only because of the experiences, but most importantly, because of the knowledge of God's Word. This is where wisdom came from. Diri gikan ang wisdom mga igsoon nga ihatag sa Ginoo, because if you are not a Bible reader, if you are not a Bible believing Christian, bisag unsaon pa nimong pangayog wisdom sa Ginoo, God will not give you. Because wisdom always connects to the knowledge taken from the Bible. Without knowledge, there is no wisdom available for you. Because ang wisdom, ang iyang purpose, mga igsoon, nganong tagaan ta sa Ginoo wisdom, so that we will know how to apply the knowledge that we learn from the Bible. So what knowledge will you apply if there is no Word of God in your life? Are you listening? Mabita na mga kaigsunan, mga Kristohano, nagbasag Bible tanan, but what matters most at the end of the day, unsa may imong na-apply? Maunay mo resulta. Not the stock knowledge that you have, because the stock knowledge will make you proud. It will never make you godly. Amen? Now, let's go to number 2. A godly father provides for his family's physical and emotional needs. Importante kayo na. Daghan kayong mga amahan. They thought that their life is in the other country. And that is why daghan kayong mga amahan nga nibiya sa iyang pamilya para iyang buhion. Wait a minute. That's good. Kaya nagunahuna ka, makaprovide ka. But that is not godly. Mabito na, ningon ta mga kaigsunan, it doesn't mean nga good, godly na. Kay pwede good, pero di godly. Pero ang godly, good yun na siya. Okay? So, daghantang na ilhan. Ay, kung ingna nga, wa mo, kanang ihas mo anang butanga, mamiya sa ilang pamilya. Long distance mga kaigsunan. Hinumdumi, amahan, you are not only a provider of material things, money, and anything that they can use, but you are also the provider of their emotional need. Kay ba ka, bisag kung saan pa na kadaghan o kwarta, kung naay emotional damage, unsay may tabo sa imong family? Guba gyapon. So atong hinumduman, to be a godly father, atong i-provide sa atong pamilya, dili lang kay physical, kundili hasta ang emotional. Dapat inighilak sa imong anak, naa ka diha para mo pikpik sa iyang abaga, muhag niya mga kaigsunan. How can you hug? How can you give that to your child if you are not around? Alright? Nganong wa man ka diha? Because you are looking for this round. Kwarta may mong gipangita. Mawid na kasagaran sa mga family nga lagyo sila, ang ilang mga anak, perting luoya. No? Ang uban, ang mga gender, gipang-usab. Walay guidance ba? Walay proper guidance. Ang pinaka-worst gyud diha, gipulihan na ka. Ang gigamit na kwarta, ang imong hinaguan. Perting luoyan nimo. 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5. And in verse number 8,
Ingon sa Bible, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Sabot na ng infidel, unbeliever. Worst pa ka sa mga dili magtotoo. Worst pa ka atong mga abusado sa iyang pamilya. If you, being a child of God, you should be a godly father. You should know how to provide the needs of your family. Because if you don't, mga kaigsunan, you deny the faith. And when you deny the faith, labaw pa ka sa dili luwas. Tanawa nag-unsa ka maot ang kinabuhi, mga kaigsunan, nga usa ka Kristohanon, but ang tanaw sa Ginoo nimo, you are like an unbeliever. How can God bless you? Sultihan ta mo, mga igsoon, kung unsa man gani mapasa nato sa atong family, tungod kay gihatag na sa Ginoo nato. And how can we let the blessing flow if God cannot bless us? So may tabo sa atong anak, atong ipangtud na atong anak, ngoy atong pangbunalan, pangita mo trabaho, kay naglisod na ni atong pamilya, time pa! Amahan, paminaw! Responsibilidad nimo nga munindot ang kinabuhi sa imong anak. Dili na siya nimo kabayo, og ikaw magsakay sa chariot. O manay kasagaran, styles Pilipino, padaghanon ng anak para naay daghang mutabang. Yo, wa man jud katabang. Kay nag-iyahay magkagyo. Di ba? Wa may kalipay. So, misfire. Sayop nga plano. So, sinetabo, di man pwede ma-erase sa kalibutan to iyang pagawas aning kalibutan na. So, nahimo tong additional problem just like him. Di ba? Kada bata, responsibilidad. Mabito na ay mo padaan ng sungog-sungog. Usaray mong anak, punni naglima. Mga igsoon, kada usa ka bata, kanang 1 million, di naigo. Mabito na ang gobyerno, hasol kayo para nila kay daghan kayong mga nahimugso aning kalibutan nga way nagatiman. Tungod kay daghan kayong mga wicked father. They don't know how to provide the needs of their own family. So ato sila tagaan og kuan kanang chance kay unbeliever man. Pero arita sa mga believer, what kind of father are you? Ani provide ba ka sa panginahanglan sa imong pamilya? O nahimo kang kutsero sa imong mga anak? Unya inom pag yun mo, wa kay gabaw sa anak ka, gipa-eskwela ta ka, aron ka makatabang. Sayop. Responsibilidad nimong pa-eskwelaw na imong anak, dili para tabangan ka at the end. Kung tabangan ka, praise the Lord. Namuntar nimo imong anak sa godly life. Pero kung di ka tabangan sa imong anak, di gud na niya responsibilidad nga bayran ka. Unsa ka institusyon? Sobra pagkas gobyerno. Mura ditong imo rang gipahuwam imong anak para maka-eskwela unya bayri ko ha. Buy-buyon man nimo. Di ka angay mamuyboy sa imong anak kay imo man ang responsibilidad. Provision man na from the Father. Amen? And that is why, mga kaigsunan, nindot kayo ang tubo sa mga anak. Kung dili lang kay kwarta ang imong i-provide nila, material things, apan naa pagyoy pagmaymay sa pulong sa Ginoo. It will build their emotional kanang life, emotional side sa ilang kinabuhi. It will build their kanabitang emotion para sa ilar sad nga kaugalingon nga pamilya unya nga itukod aning kalibutan na. So kung ingon ana ang dagan sa imong family,
Maniguwang tang mag-holding hands gyapon oy. Di ba karon picture na lang na makita na to ba nga mga tiguwang na nag-holding hands gyapon, picture na lang makita na to sa Facebook. Di ba? Yang uban ato sa mga insurance company o tanawa na insured silang duha mo nag-holding hands gyapon. Dera ay holding hands lagi mo gyapon. Tuguti nga inyong kinabuhi napundar sa pulong sa Ginoo. Maniguwang mong mag-holding hands. Sultian ta mo. Kay ang inyong mga anak, sama sa mga olive tree, nagtuyok sa lamisa, puros mapuslanon, puros na andam, puros capable and able to raise their own family. Wala nagbalik-balik sa imo. Laliman ka, gatas lang. Adto jud ka sa ATM permi. Adto tang mama. Muna ba? Gara-gara kayo ang mga kanang young people karon. Uyab-uyab. Ikaw man, mabdos-mabdos. Dua-dua naman tanan. Di ba yun din? Nabitaw sa mamag papa. O na, ATM. Kalimtin na yung ATM. Oy nga, dili inyo. Dapat ikaw yun mismo mo buhi sa imong pamilya. Ayaw salig sa imong ginikanan. Mamita na, ato yung campaign diri. Be prepared. Because it is not easy to be a godly father. Kung dili nimo sugdan samtang young people pa ka, maglisod ka sa diyang maminyo na ka. Amen? Young people? Amen. Sa kadlaw, mahimusan mong papa. Make yourself, karon pa lang, prepare yourself, mga igsoon. Mag-ulta na mga young people, oy. Sa kadlaw, classmate sa akong anak, yan akong sulting kinsa, dagham na siya classmate. Nagpatambag. Ingon na yon. Unsa may akong buhaton aning ganahan ta ba unya di ta kaingon? Young people, bata pa. Unsay buhaton? Nakatunong uroy akong anak og tambag. Base saya nakatunan diri iyang giingnan. Dili pa na problema ng watay uyab ang atong unahon mangandam sa ta. Amen. Sa di pa ta musud og uyab-uyab mangandam sa ta. Dili ta magpataka og sud. O naka-experience naman siya, di gyud lalim. Makalayas man gyud. No? Kuan man ma-evict sa bahay ni daddy. So nakatambag siya ingon ana kay bako sa tubag sa iyahang classmate. It is something to keep. Amen. The best advice. Unsa to yung pagkasulti yun? Most important advice. Laliman ka. This is the most important advice nga iyang nakuha. Di ba? Kamo, ganahan kayo maminaw ana mo si tupo-tupo nimo. Uy, mo na mo guba sa imong kinabuhi. Tanawa inig ka kunis-kunison na mo siya, mo talikod na, bahala mo diya, kamoy ko niya. Igora na mo sugod. Pero di na mo suporta along the way. But the guidance of the Lord will stay. Kung sundo na nimo, this book will build your life. So that you can provide the needs of your family. Materially, emotionally. Alright? Number 3. A godly father imparts wisdom to his children. Wisdom, mga igsoon, is very important. Proverbs chapter 4. Ang godly father, muhatag yun na siya og wisdom ngadto sa iyang anak. So meaning, ang papa nga dili himasa og Biblia, nangangapa sa dilim. So ingon sa imong anak, pa, asa tapadong? Mayon na yung papa, kapakapa lang diya. Magkapakapa kita sa kinabuhi na to kung walay giya. The Word of God is the light sa atong path. Lamp sa atong feet. Light sa atong path. Nindot kayong gisulti sa Ginoo. In verse number 1 to 4, kung sa gisulti sa Bible, hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. Okay, mga papa,
responsibilidad nato nga manudlo sa atong anak sa pulong sa Dios. Mao na ikaw pagtuon gyud. Pagtuon gyud. Unya sa dihang mamadlong ka sa imong anak, dapat mo base jud ka kung unsay gisulti sa Bible. Ayaw base sa imong kasuko nga walay explanation. Ang ausahay ang mga ginikanan ma-carried away sa ilang kasuko ba? Unya dili maka-explain. Nganong gimulalan? Nakasabot ta? Mao na ang mga anak rebelde. Ug wa kay dili nimo siya pwede mapatan-aw sa kanang path nga gipasubay sa Ginoo kay wa man kay gipakita niya. Asa man dana? Yang Ginoo may ga-prepare ana, gisulti sa imo ha para ipakita sa imong anak, wa man nimo gipakita. So mo na nitabo, naguba ang kinabuhi. Verse 2, For I give you good doctrine, forsake ye not my law. Hinumdumi ha, daghan kay mga false doctrine. O say, pasabot na ng false doctrine. Kung ang doctrine, what is right? Ang kaning false doctrine seems right. O tanawa ra guna sa kalibutan, daghan kay daw sakto. Pero sayop. Di ba? Sakto man na nga maguyab-uyab gutagod kay love ka kunimo, love sad tika o sa may problema ana. Ang importante, we like each other. Giraa. Unya mabuhi na mo ana. You like each other. Bisag ato mong Jollibee, nya mingon tayo dito, we like each other. Spaghetti. Paita. Di mo mabuhi ana oy. Mao na nga tarungan ninyo inyong kinabuhi. Abide in the right doctrine. Teach your children the word of God. Verse 3, For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also and said unto me, Let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. It's hard to live without the commandments of God. Pagkalisura. Mao na atong lighthouse. Kung magkangit-ngit man ang kalibutan sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kung magdag-o man unya daghan kayong fog, makalibog ang kinabuhi, the lighthouse will always shine. Bisag di nakakakita sa daan, apan makakita ka sa lighthouse, kay ang suga sa lighthouse, walay makatabon nga bisan unsang hamog. Amen? Ingon pa nila, gamay na kay, thin line na gyud kayo ning peaceful life ug troubled life. O, sa usa ka pulong lang, pwede nimo buwagon. Hamogaway. O, hamogaway. Unsa may pasabot kung ang kinabuhi, hamogaway. Katong mga ayo sa Bisaya, unsa may pasabot na ng hamogaway? Hayahay nga kinabuhi. Atong gubton, hamogaway. Unsa may pasabot na na? Ato nang gipangutana, hamogaway. Asa mo gaway? Where did you fight? So nausab na. Di ba? Usa lang ka word. Very thin line. Tanaw ra god, nagolding hands pa mo pag-abot sa unahan. Nag-away na. Nga naman, ang pinakadali manggod nato matangtang sa atong unahuna, ang commandment. Ang ato makuptan pirmi, anger. Because we love to fight. Sa ako nagingon, may kita mahinumdum og bati, apan kaning nindot. Mao na, when you begin to render and eulogy, di jud ka musturyas bati. Kisa may bida, kung ikaw na ipa-istoryahon, kisa bida, ikaw may bida pirmi. Di ba? Di yung lain tao. Unya, umistorya na kag lain tao, bati na, tagsara kay ka mo praise. Because we always remember the bad things, not the good things. But to a godly, mga kaigsunan,
You always praise. Praise your children. Kana ba yung mga anak na to? Ganahan po na sila atong daigon ba? Very good, anak. Very good. Hindi kay mutingog rata nilag mga saba na. Unyag makahimo silag maayo, murag dili na to sila i-appreciate. Downfall na sa ilang kinabuhi, mga kaigsunan. You are not imparting something that is important for them to bring in their own life. Amen? Kaya ang ilang madada, kung papa, pirmilan tong ako bati, magugugod, bati. Bati ko, ingon akong parents, bati ko. O mga na, bisag na mo, kanang mo daig niya, di kadot, kaya nga naman, ingon akong parents, bati ko. So mga ito yung nasa ingon na. Labi na sa gamay pa lang, bugo! Gani mo! Pirmilang bugo. Unya, pagkahuman, pag-abot sa card, mangitag high grade. Nausa man yung ginikana na, ikaw may bugo. Kaya mo gingnan, imong anak ka bugo niya, mangita kag taas grado. Wisdom ang gikinanglan. So study the Bible and share it to your child, mga kaigsunan. Not only by words, but most importantly, by your life. How do you want your children see you doing things? Na, pasunda sila kay usahay, may kitam nudlos Bible, pero igabot na dito sa mga tao, nagtanaw atong anak, maldituhan niya akong ginikanan, oy. Di ba? Wa may pasayloho na niya akong ginikanan, hindi pa dyan ka maumutabang. Nga na ba? So dapat coincide ang atong kinabuhi sa atong itudlo. Alright, number 4. A godly father corrects with love. Ayay, dili na. Oh, kamong mga bunalanan para ninyo. How do a father correct you with love? Di ba? Mingon din mo, kanang way bunal. Di ko love sa akong papa kay sigihan na kong bunal. O, mao ba na? Mo na ganahan ninyo, kanang di mo bunalan. Sultian ta mo, ang Ginoo mismo, whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang Ginoo mismo, kinsa to iyang pinangga, bunala niya kung makasa. Because that is love. Ang parents nga di mamunal sa iyang anak, nagpatubo siyag monster. Dapat nagibunal yun. Nagibunal. So kita na mo pili na. Kamo, it's either i-keep ninyo ang sala or i-keep ninyo ang correction. Di ba? A correction without love, di, walay bunal. Pero a correction with love, na ibunal. Ang sa inyong gusto? Ang sa inyong gusto? Na? Ang naningog ba ang mga parents? Na, ang mamunalay may ni amen. Ang bunalanan, wa man naka-amen. Paitas kinabuhi. Correct with love. Proverbs chapter 3. Atrasi gamay. Chapter 3, verse 11 to 12. Usay gisulti sa Bible. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Ayog kaluya kung koreksyonan na ka sa Dios. So sama sa mga amahan nga mga koreksyon sa anak, tanawang simod sa imong anak. Muragyog lubot sa manok. Ang baba sa imong anak. Nagkibot-kibot nga way tingog. Sukol man na. Wa ni sila kitag lubot sa manok. Kaya nakita niyo yung lubot sa manok, gibarbecue naman. Kung sa manok, gitawag nag-isol, ang simod sa imong anak, mao na nagpakita siyang kaisog. Dili isol-isog. Musukol ba? Kibot-kibot ang baba. Ako, badlongon din ako. Basta ang baba, particular kay kuana, basta inigbadlong nako niya, ang baba,
Kung pasagdan na nimo, sukol naman na. And it's not cool. Abi na so cool. Kung in English, nindot. Pero Bisaya man, musukol na. Maunay hinungdan mga kaigsunan nga, kung dili na nimo badlungon, ma-build up na sa iyang kinabuhi, sunod, mutingog na siya. Mo-fight back na siya. Mao na atong bantayan gyud ang atong anak na agoy kanang pagbadlong, and let them not despise it. Just like the Lord correcting us, we should not despise the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Nya kita sa mga papa ay sa kakapoy sa sigbadlong. Alright? Mao na gingon sa verse number 12, for whom the Lord loveth, He corrected. It is because of love. Mao na nga mga anak, ayaw kaguol, kung sigihag kagbadlong, kay gugma na. Gugma na. Usa kadlaw si Timothy ni hangyo. Kay sakit lagi ning bunal. So ako sa gingnan, unya kay kanang bunal gugma man na. Sa ato pa muhunong na kog higugma nimo. Diyan no. Di man pwede nga ang gugma magpabilin, unya mawala ang koreksyon. Di pwede. Sugot na lang siya, bunal na lang. Gamay pa to siya to, bunal na lang. Okay, I want paddle. Kay papilion may kaya paddle, ang buhi pa na yung paddle oy. Makita si Adam hadlok. Buhi pa na yung paddle, na yung mga verses ba? Oh, murag ladol sa kuan nga gamay kanang baruto ba? Dry. Nara, oh. Mo na yung paddle. Buhi pa. Oh? Protected by storms of life. Nalima ka, oh. Di na ko kabasa gani. Spare the rod, spoil a child. Di ni mo bunalan, you are spoiling a child. So, gamit ni. Kasi una. Ha? Mga bata, pag magsaba, ari mo ni pastor ha. Basta magsaba ha, di ara, padol ha. Padol. Mo ni padol ni Tim. Mo na, kiatan man kayo, iali na mo sa dan. Tanaw siya. Luoy na kayo. Di mo siya ka-cross. Hangtod nga na bright man. Gitabunag libro. Ni cross. Why did you get out of the room? Tanaw na siya. Wala may paddle, gitabunan deg libro. Unya usahay rag, iya tabunan. Usahay iya itod og kanang iyang toy ba. Itod niya, di siya muhikap, iya itod. Hantod nga maana na, agi na siya. Grabe, permissive yun yung bata. Di ba? Pero dako kay ni gikatabang. Dako kay gikatabang. Nga sa dihang na dako na, istoryahan na lang. Pero sa'yo, mabunalan gyapon. Di naman madaan eh. Ni-improve na. Belt. Wa na yung bersikulo. Wa may baligya nga belt nga na yung bersikulo. Kani para bata ramaguni. Pero sakit gyapon nag-ibunal dako eh. Suwayan na nato is. Sakit gyapon eh. Kinahanglan gyud ta mangoreksyon. Pero dapat with love. How to correct your children with love? Correct them with the Word of God. Wa nay gugma pa mga kaigsunan nga ma-express nato sa atong mga anak nga wala diri gikan. Naa diri ang tinuod na gugma. Ang Ginoo mismo nagingon, gugma na. For whom the Lord loveth, He corrected, even as a father the Son in whom He delighted. Praise the Lord. Lastly,
A godly father forgives and extends grace. A godly father, di gud pwede mo dumot. Unya, mubo ra kayo ang kwan. Usahay, mayon ko ni Timothy. Dili. Pero pagkataon-taon, taon na. Dali kayo mo bigay, oy. Ngayon si Yunes, ingon ka, dili. Murag kumuton, imo kasing-kasing mga. Di bitaw yun ni makadaot. Kanang mga pagkaon ba, may ko dili, Tim, no. Totoo, nipalit na ko. Ay, buhay ng Ama. Ephesians chapter 4. 32. The Bible says, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. So ang atong pagpasaylo, mga kaigsunan, sa atong mga anak, sama sa pagpasaylo sa amahan. Sa langit, nato. O karon, atong isgutan, kinsa ta nga gipasaylo sa Ginoo? Ha? Kinsa ta nga gipasaylo sa Ginoo? Unya sa dihang sa ato ng anak, kinsa ta nga di kapasaylo nila? Ha? Kinsa ta nga atong bungulan, atong dumtan, ang atong anak, kinsa ta? Nga ang Ginoo gani, mga kaigsunan, hasta kapila nimo siya talikde, hasta kapila nimo siya gibaligya, hasta kapila nimo siya gidespise. But when you come back to Him with the right heart, open arms, mga igsoon. God will forgive you. God will extend His grace to you. Unya, kita pa, nga igo rata ni Sao sa grasyas Ginoo, unya ihikaw nato sa pagpasa ngadto sa atong mga anak. Mao na nindot kay ni natay godly father. So, diyan ang pangutana ron. Is there any father here that you can consider yourself as godly? Nana ba yung nakapasan? 6, 5? Unsay passing grade na to ani pastor? Mas may good unta nani tanan? Na? Kinsa may nakapasad diri nga papa? Isang kamot. Wala man. Dire. Wala man. Kinsa ga desire nga mahimo kang godly father? You want to be a godly father. Be isa yung kamot. Amahan ka. You want to be a godly father. Tuara. When you raise your hand, God is watching you. He will help you. Di ba? Kaysa pag-isa pa lang sa kamot, dili ni mo mada, kana pa pagbuhat. Nga mas lisod man na. Atong usbon. You want to be a godly father. Raise your hand. Raise your hand. Ito na, nalaghan na. Praise the Lord. Okay. Namarag na pag-iwan ni isa. If you want to be a wicked father, raise your hand. Raise your hand. Wicked father, wicked. Wala. Kay hadloks bunal. Hadloks bunal. Pasalamat ta, oy. Pasalamat ta sa Ginoo that can make us godly. By the way, it is not us that can make us godly. So it is not hard. Really, it's not hard. Feed yourself with the Word of God. Submit to the guidance of the Holy Spirit. Accept every chastisement that God gives you from the messages, from your personal devotion. Dawata na lang. Sa diyang gibadlong ka ba? Ayaw paabta nga mabunalan jud ka. Sa correction pa lang, no? Sa pagpaybaw pa lang sa Ginoo nimo, uy sayop man din akong gibuhat di ay. O imo nang giusab ang imo gimend na nimo imong ways ba. Pero kung imo gyapon ipugos, ang mao na whom the Lord loveth, He chasteneth. Pabunalan ka kay pinangga man ka.
Pero sa dihang gimaymayan ka, di ba mga amahan, ingon anak man ta, mumaymay ta sa atong anak, mamunal ba ta diretso, instruction pa gani, namunal na ka. Naunsa, una man na nga magpabadlong sa mo nang gibunalan. So, gi-instructionan na to. Sa dihang gi-instructionan pa lang, gihinumduman, gituman. O di ba? Napabay bunal ana? Napay bunal, mamunal ba ta ana o atong bangkahan o lamian nga pagkaon? Sultian ta mo, lami kayo ipagawa sa kwarta, oy, kung ang imong anak buutan ba? Di ba? Bisan lagi way mo gawas, mangita gyud na kinahanglan lagi mo gawas gyud. Pagkanindutas kinabuhi. Alright? So praise the Lord, mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for your blessings. Thank you, Lord, for this topic regarding a godly father. I pray, dear God, that you will bless your people to keep your words, O God, to make them godly. Because there is nothing in this world that could make us godly but only you. So please help us, dear God, to remember every verses nga imong gihatag today. Nga among baon-baonon, Lord, especially kung ma-encounter na namo ang mga problemas kinabuhi regarding sa among mga anak. Because we cannot really see a smooth sailing sa family, sa kinabuhi sa family. Naagyon na mga problema. But when it rains and when it floods with problems, help us, O God, to remember your words, to guide us, to help us, nga amo gihapon nga magiyahan ang among mga anak diha sa imong kahayag. And thank you, Lord, for the invitation this morning. I pray that you will bless each and every one to come before you, O God, to kneel before you. Bless all the fathers, O God. Touch their heart this morning to desire to become a godly father. Not only a good one, but to become a godly father. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Now,